Bakit bansang malayo na silangan ang bayan ng Diyos sa huling araw? Bakit mga hintil ang pinagpala ng Diyos? Muli, tatalakay po tayo ng mga katotohanang salita ng Diyos sa Biblia. Bakit katotohanang ang bayan ng Diyos sa huling araw ay nasa bansang nasa malayong silangan? Sapagkat nang sinabi ng Panginoong Hesukristo na aalisin sa mga Hudyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga ay ganap na natupad. At ito'y katotohanang nangyari at tunay na naibigay. At ito'y pinatututuhanan ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo nang sinabi nila at itinanong sa Panginoong Hesukristo sa Aklat ng Gawa, Kabanata 1, talatang 6. Tinanong ng lahat ng mga apostol ni Kristo nang sila'y nagkakatipon, tinanong nila ang Panginoong Hesukristo at sinabi, "Isasauli mo baga ang kaharian sa panahong ito?" Maliwanag po ang pananalita ng mga apostol. Ang tanong nila kung isasauli, ito'y nagpapatunay na naibigay ang kaharian sa ibang bansa, sapagkat hindi nila sinabing ibibigay mo baga, kundi ang sinabi nila ay isasauli mo baga sa makatuwid. Tapos na pong naibigay ang kaharian ng Diyos sa ibang bansa. Naibigay na po ng Panginoong Hesukristo ang kaharian sa ibang bansa buhat noon hanggang sa huling araw. At ito'y hindi na isuli sa mga lahing Hudyo sa bansang Israel. Dahil sa katotohanan ang mga lahing Hudyo na inabutan ni Kristo sa panahon niya ay hindi nakapagpatuloy sa pagiging matuwid. Karamihan sa kanila ay masasama. Dahil sa katotohanan ayaw nilang kilalanin si Kristo na tunay na anak ng Diyos. At kahit anong sikap ni Kristo na sila'y pagbuklod-buklodin, ay itinakwil pa rin nila ito. At makailang inibig niyang tipunin ang kanilang mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw ay ayaw pa rin nila. Katotohanang ipinapayag sa aklat ni Apostol Juan sa 1 Kabanata 5, talatang 18, na pinagsisikapan nilang patayin si Jesus na siyang Kristo dahil ginagambala nito ang kanilang sabat. At sinabi ni Kristo na ang Diyos Ama ay kanyang sariling Ama. At kapantay niya ang Diyos sa pagka-Diyos. Ang iba pang katotohanang kadahilanan na salita ng Diyos kung bakit ang bayan ng Diyos sa huling araw ay ang bansang nasa malayo na silangan, kung saan doon niya naibigay ang kanyang kaharian, sapagkat kung saan nandoon yung kanyang kaharian ay doon nandoon yung kanyang mga ibang tupa. Kaya nga katotohanan ng sinabi ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng 1 Kabanata 16 ay dito nandoon sa malayong silangan ang sinabi niyang, "At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito." Dahil nga sa katotohanan yung sinabi niya na mayroon siyang ibang mga tupa at hindi sa kulungang ito, na sinasabi niya ay hindi niya mga tupa ang mga nasa loob ng kulungan, kundi ito yung masasamang lahing Hudyo na inabutan niya na bumato at lumapastangan sa kanyang pagka-Diyos. At sinabi pa sa kanya na bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. At itong pananalitang ito ng mga masasamang Hudyo noon ang kinatisulan ng makabagong salinlahi ngayon ng mga Hudyo sa modernong sibilisasyon, na mga ayaw pa rin kumilala sa Panginoong Hesukristo na siya ay tunay na anak ng Diyos at Diyos na tunay
na nagkatawang tao lamang sa lupa. Kaya katotohanan ang kanyang mga ibang tupa ay nasa malayo na silangan, sapagkat sila ang nakikinig sa kanya. Sila ang nananampalataya sa Diyos Anak na si Kristo, at mga aral ni Kristo ang mga itinuturo sa mga iglesia na nasa malayo na silangan. Noon pa man, libong taon na ang lumipas, ay nagpauna na ang Panginoong Diyos na siya'y sasambahin ng mga hintil. At katotohanan ito'y sinabi niya noong panahon pa ng mga Israelita, panahon ng salit-saling lahi ng kanyang taong iniibig na si Jacob na Israel. Sinabi ng Panginoong Diyos sa Malakias 1 talatang 11, sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Maliwanag po ang sinabi ng Diyos kung saan siya magiging dakila, kung saan luluwalhatiin at sasambahin ang kanyang pangalan sa mga hintil. Hindi niya sinabing sa mga Hudyo. Ito'y sinabi niya sa panahong wala pa hong mga Hudyo na nakatira sa gitnang silangan at wala pang mga hintil sa bansang nasa malayo na silangan. Nagpauna na ang Diyos na dadakilain siya sa mga lahing hintil at hindi sa mga lahing Hudyo, dahil marahil sapagkat batid ng Diyos na ang magiging salit-saling lahi ni Huda na siyang panggagalingan ng mga lahing Hudyo, karamihan sa kanila ay hindi makapagpapatuloy sa kabutihan sa pagiging matuwid. Dahil sa katotohanan na ang unang saling lahi ni Huda na siyang panggagalingan ng mga lahing Hudyo ay katotohanang nagkasala na sa Diyos. Umpisa pa lang ho ng paglalahi ni Huda ay nagkasala na ang lahi niya sa Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat katotohanang ipinapahayag ng banal na kasulatan sa aklat ng Henesis 38 talatang 7 na si na panganay ni Huda ay naging masama sa paningin ng Panginoon at siya ay pinatay ng Panginoon. At pinatay din ng Panginoong Diyos ang pangalawang anak ni Huda, sapagkat inasawa nito ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya katotohanan na pinatotohanan ng Panginoong Diyos na hindi niya sinabing siya ay Diyos ni Huda. Bagamat hindi sinabi ng Diyos na siya ay Diyos ni Huda, si Huda ay ibinilang niya sa 12 angkan ng Israel. Sa makatuwid, si Huda ay hindi niya ibinilang na lahing Hudyo, kundi ibinilang si Huda na lahing Israel na Jacob. Sinabi ng Diyos ang katotohanan sa Mateo 22 talatang 33. Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. At sinabi pa sa Gawa 3 talatang 13, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Wala pong Huda na pinanggalingan ng lahing Hudyo. Kaya katotohanan sa mga hintil ang bayan ng Diyos, sa mga hintil ang kaharian ng Diyos, sa mga hintil ang mga ibang tupa ng Diyos, at sa mga hintil nanduloon ang magkakamit ng pangako ng Diyos sa huling araw. At ito'y nasa bansang malayong silangan na siyang perlas ng silangan na sinisikatan at nilulubugan ng araw. Ito ang bansang Pilipinas, na bansang nasa malayo na silangan, kung saan nandirito ang mga taong siyang ibang mga tupa ng Diyos na mga Pilipinong hintil na lahi ni Abraham sa mga anak niya, sa mga naging babae niya
na iba sa mga anak ni Sitora na pangalawa niyang asawa. Dahil sa katotohanan ang mga anak niyang mga ito'y inilayo niya kay Isaac mula sa gitnang silangan. Ito'y pinapunta niya papuntang dakong silanganan sa lupaing silanganan. Kaya noon pa man ay nagpauna na ang Diyos na nagsabi sa panahon ng propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Silanganan po, maliwanag po na ang ibig sabihin ay malayong silangan na bahagi ng mundo. Hindi po sinabing silangan ng gitnang silangan, kundi silanganan sa malayong silangang bahagi ng mundo. At dito sasambahin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Kaya ang Diyos ay sasambahin siya sa pulo ng Luzon. Sasambahin siya ng mga taong nakatira sa pulo ng Visayas at sasambahin siya ng mga taong nakatira sa pulo ng Mindanao. Dahil nga sa katotohanan ang mga Pilipino ay binhi at lahi ni Abraham sa mga anak niya, sa mga naging babae niya. Kaya nga sa huling araw sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang bansang Pilipinas ang bansang pinagpala. Sapagkat tunay at totoong ito ang bansang kanyang bayan. Dahil sa katotohanan nga na ang pagpapala ng Diyos sa huling araw ay sa mga hintil. At ito'y sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Galasya, 3, talatang 14. Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham. Maliwanag po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo mula sa Galasya 3, talatang 14, na ang pagpapala ay sa mga hintil. Hindi na po tayo maliligaw sa katotohanan. Hindi po sinabing sa mga Hudyo. At mauunawa natin na ang pagpapala ay dumating kay Abraham para sa mga hintil na kay Kristo Jesus, nasa ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan, ang pagpapala sa huling araw ay sa mga hintil na nagpasakop sa Ebanghelyo ni Kristo at kumikilala kay Kristo at ang sinusunod ay ang kanyang aral at katuluhan. Kaya nga sinasabi natin lagi na sinabi ni Kristo, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipapangaral ang Ebanghilyong ito. Maliwanag po kung ano po ang ipapangaral ang kanyang Ebanghelyo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas.